Noong 1972, isinilang si Lawrence Wong sa isang Singapore na noon ay isang batang bansa. Walang gaanong yamang likas, walang malawak na lupaing sinasaka, ngunit may gobyernong tapat at may malinaw na direksyon. Sa panahong iyon, mahigit 2 milyon pa lamang ang populasyon ng Singapore. 66% ng mga mamamayan ay wala pang 30 taong gulang. Ngunit hindi ito naging hadlang upang bumuo sila ng isang mas maunlad na kinabukasan. Sa Pilipinas, sa parehong panahon, marami ng tao, maraming likas na yaman, ngunit walang malinaw na direksyon ang gobyerno. Ang ama ni Lawrence Wong ay mula sa Hainan Island. Isang migrante na naghahanap ng magandang buhay sa Singapore. Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, natagpuan niya ang kanyang oportunidad. Sa Pilipinas, maraming Pilipino ang napipilitang lumayo sa kanilang sariling bansa, ng ibang bansa upang makahanap ng magandang kinabukasan, sapagkat wala silang nakikitang pag-asa sa sariling bayan. Ang ina ni Lawrence Wong ay lumaki sa isang maliit na baryo. Hindi sana siya pinag-aral, ngunit ipinaglaban niya ang kanyang edukasyon at siya'y naging guro. Sa Singapore, ang edukasyon ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Sa Pilipinas, ang edukasyon ay tila isang pribilehiyo lamang para sa may kaya. Maraming paaralan ang sira. Maraming guro ang hindi sapat ang sahod. Isa sa pinakapinagmamalaking tagumpay ng kanyang mga magulang ay ang pagbili ng isang HDB flat. Isang disenteng tahanan na kanilang naipundar sa halagang $30,000. Sa Singapore, ang gobyerno ay nagbibigay ng abot-kayang pabahay. Sa Pilipinas, ang pabahay ay isang pangarap na mahirap abutin. At ang mga mahihirap ay walang sariling bahay, habang ang mga politiko ay mayroong mansyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa murang edad, si Lawrence Wong ay lumaki sa isang sistemang pang-edukasyon na may malinaw na direksyon. May mga reforma upang tiyakin na walang batang maiiwan. Sa Pilipinas, ang sistema ng edukasyon ay puno ng problema. Mabagal ang reforma. Maraming bata ang hindi nakakapagtapos. Maraming nag-aaral ngunit hindi natututo. Habang lumalago ang Singapore ng halos 13% bawat taon at tinaguri ang isa sa Asian Tigers, ang Pilipinas ay patuloy na nababaon sa utang, hindi dahil sa kakulangan ng likas na yaman, kundi dahil sa katiwalian. Nakakuha si Wong ng scholarship mula sa gobyerno na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa. Isang gobyernong inuuna ang edukasyon. Samantalang sa Pilipinas, maraming scholarship ang hindi na ibibigay sa totoong nangangailangan dahil sa padrino system. Dahil sa katiwalian, pagsapit ng 1997, nagsimula ng magtrabaho si Wong bilang isang ekonomista sa isang bansang mabilis ang pag-unlad. Sa Pilipinas, maraming kabataan ang nakapagtapos ngunit walang trabaho, sapagkat ang gobyerno ay hindi inuuna ang paglikha ng trabaho para sa mamamayan. Sa mga sumunod na taon, maraming krisis ang dumaan. Ang Asian Financial Crisis, ang SARS outbreak, ang Global Financial Crisis. Ngunit nanatiling matatag ang Singapore dahil may matinong pamamahala. Samantalang sa Pilipinas, bawat krisis ay nagdudulot ng mas matinding kahirapan. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan ng Pilipino, kundi dahil sa gobyernong inuuna ang pansariling interes kaysa kapakanan ng bayan. Pagsapit ng 2011, pumasok si Wong sa politika. Hindi para magpayaman, hindi para magnakaw, kundi upang magsilbi. Samantalang sa Pilipinas, maraming politiko ang pumasok sa gobyerno upang magkamal ng yaman. Sa ilalim ng mga public service projects na may halong korupsyon, noong dumating ang pandemya ng COVID-19, mabilis na kumilos ang gobyerno ng Singapore
Buong bansa ay nagkaisa. Sa Pilipinas, naging magulo, kulang sa plano, kulang sa aksyon, at habang maraming Pilipino ang nagugutom, maraming politiko ang lumalamon sa kaban ng bayan. At ngayon, patuloy na umaangat ang Singapore. Patuloy na lumalakas ang ekonomiya. Patuloy na lumalaki ang oportunidad para sa kanilang mamamayan. Samantalang ang Pilipinas, patuloy pa ring nalulugmok sa kahirapan. Ano ang dahilan ng malaking pagkakaiba? Hindi ito dahil sa laki ng bansa. Hindi ito dahil sa likas na yaman. Ito ay dahil sa uri ng gobyerno. Sa Singapore may pananagutan ang bawat opisyal ng gobyerno. Hindi sila nagbubulsa ng pera ng bayan. Samantalang sa Pilipinas, bawat administrasyon ay may sarili nitong iskandalo ng katiwalian. Sa Singapore, inuuna ang interes ng mamamayan. Sa Pilipinas, inuuna ang interes ng iilan. Sa Singapore, may malinaw na direksyon ang gobyerno. Sa Pilipinas, puro pangako at walang aksyon. Ang kwento ni Lawrence Wong ay hindi lang kwento ng isang tao. Ito ay kwento ng isang bansang pinamunuan ng matino at masipag na gobyerno. Ang kwento ng Pilipinas, isang bansang mayaman sa likas na yaman, mayaman sa talento, ngunit patuloy na naghihirap dahil sa mga politikong walang ibang iniisip kundi ang kanilang sariling bulsa. Hanggang kailan magtitiis ang mga Pilipino? Hanggang kailan natin papayagan ang korupsyon na magpahirap sa ating bayan? Ang tanong na ito ay nasa kamay nating lahat.